Isang magandang araw po, Pinnacle Village. Ako po si Marlene at tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye patungkol ho sa buhay po ni David. Nung nakaraang linggo atin hong tinalakay ang arko at ang kanya hong pagnanais na manambahan sa Panginoon. Ating pinag-usapan po ang kahalagahan kung sino ang ating sinasamba, bakit ho tayo nagsasamba, at tuwing kailan po tayo dapat manambahan. Sa araw na ito, ipagpapatuloy ho natin ang usapin at pag-uusapan ho natin paano ho ba dapat sumamba. Ayon ho sa kwento ho ni David, makikita ho natin na nung nakaraang linggo, pinag-usapan ho natin yung second attempt po nila to bring back the Ark of the Covenant to Jerusalem. But as we know, the earlier part of the verse, pinakita ho doon na nagkaroon ho ng failed attempt. Nang una po ay nagkaroon ng kabiguan, hindi po nila nadala ang arko po sa Jerusalem. Basahin ho natin ang ikalawang Samuel 6:1-7. Sabi ho ng Biblia, pagkatapos nito muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel, may 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan ng kalwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa burol at sinakay sa isang bagong kariton na inalalayan ng dalawang anak nitong sina Uza at Ahayo. Si Ohayo ay nauuna ng paglakad sa kaban, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw, sila'y umaawit sa saliw ng lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompyang. Nang lumapit sila sa gigikan ng nako, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Doon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. The question that maybe many of us is asking, bakit ho sila nabigo? Saan ho sila nagkamali? Tingnan niyo ang sinabi ho ni Warren Wiersbe patungkol po dito. One thing was missing. There is no record that David sought the mind of the Lord in this matter. Relocating the Ark of Jerusalem to Jerusalem seemed a wise idea, and everybody was enthusiastic about it. But the king did not allow his usual pattern of asking the Lord for his directions. After all, what pleases the king and the people may not please God, and what doesn't please God will not have his blessing. David's first attempt failed miserably because the Levites did not carry the ark on their shoulders. God had given them specific directions through Moses. So sinabi ho ni Warren Wiersbe, ginawa ho nila ang pananampalambahan hindi ayon ho sa nais ng Diyos. At nung panahon po ng mga Israelita at ng lumang tipan, napakahalaga po ang role ng mga Levita. Sino nga po ba ang mga Levita? Ayon ho sa Genesis 29:34, sila po'y ikatlong anak. Mula ho sila kay Jacob at Leah. Ikatlong anak ho, si Levi. At ang mga Levita po ay ina po ni Levi. At sila po ang tribong itinakda at pinili ng Diyos upang maglingkod sa kaban ng tipan at eventually po sa templo. Sila po ang naglilingkod. Makikita ho natin yan sa mga bilang 18, 1-7. Binanggit din ho ito sa Deuteronomo 10:8 nang sinabi po, noon pinili ni Yahweh ang mga Levita upang magbuhat ng kaban ng tipan, tumulong sa paglilingkod sa kanya at magbasbas sa kanyang pangalan tulad ng ginagawa nila ngayon. Ang pangunahing trabaho po tungkulin ng mga Levita ay tumulong sa pari. Nakapwa mga Levita rin, ngunit particular po sila. The priests were very particular in the line of Aaron. Sa paglilingkod din, sila din po ay naglilingkod sa tabernakulo. Kalaunan po sila ay naglingkod sa templo. At kabilang po dito sa kanilang mga dapat gawin ay pag-aalaga, pagpananatili ng santuaryo, paghahanda ng handog, at pangunguna sa panambahan sa pamamagitan ho ng musika. Makikita ho natin yan sa unang kronika, 23, 28 hanggang 32. At makikita ho natin itong tribe of Levi, divided po siya into 3 families, si Gershon, si Kohat at si Merari. At iba-iba ho ang kanilang function. Si Gershon po na descendant po, o ang mga descendant po ni Gershon na tinatawag na Gershonites, ang pinakamatandang anak
po ni Levi, sila po ang bahala po sa mga fabrics at coverings ho ng tabernakulo. Si Kohat naman, ikalawang anak ni Levi, sila ho ang bahala sa pag-aalaga ng mga banal na object, mga banal po na gamit. Kasama po ang Ark of the Covenant. At sila po ay, tawag po sa kanila ay Kohatites. Ang mga Merarites or anak naman ho o descendants ni Merari, yung youngest son po ni Levi, they're tasked to take care of the tabernacle structural components. So makikita ho natin lahat yan sa Numbers 3 and 4. Napakahalaga pong maunawaan po natin ito maliban lang po that we are informed, but to also see the role of the Levites in the whole worship experience of David and the Israelites. Makikita ho natin ang kahalagaan nito hindi po para maging legalistic o yung mere following of instructions to the rules that God gave in worship. Pero tama ho si Warren Wiersbe, ito po ang punot dulo. The lesson here is obvious. God's work must be done in God's way if it is to have God's blessing. The way that David and his men, especially Uzzah, compromised the manner of which they have worshipped God. Dito ho natin makikita na ang ating paraan ng panambahan sa Diyos ay mahalaga. Paraan ng pagsamba na hindi lang ho konbinyente o hindi lang ho magaan sa ating pakiramdam. Hindi po ang Diyos ang mag-a-adjust po sa atin, pero dapat ho tayo ho ang nag-a-adjust sa pamamaraan ng Diyos. Sabi nga po, worship must be done in God's way simply because He is a holy God. Maaring sabi nga, tama po Binahagi po ng isa sa ating mga pastor na maaring si Uzzah po masyado na siyang naging komportable. Ilang taon po na nasa kanila in storage po yung Ark of the Covenant. So posible pong masyado na siyang naging pamilyar, and sometimes we hear that familiarity can actually breed carelessness. So kahit na tama ho ang intensyon ni Uzzah, kahit tama po ang kanyang nais na makatulong lang po na mailipat po ang kaban ng tipan, nagkaroon po ng pag-disregard o kompromiso ho sa pagsunod ho sa pamamaraan po ng Diyos. Binahagi po ng isa nating kasama, David Guzik, God is interested in the promise as well as in the outcome. It would not benefit David or Israel to have the mindset of as long as we get the ark to Jerusalem, it doesn't matter how we do it. In fact, how they did it really matter, and how we do things today, especially in serving God, also matters. So nung nagkamali po at nagkaroon po ng failed attempt, sa takot ho ni David, ito ang naging tanong niya ho sa versikulo siya. Paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Si Haring David, narinig ho natin ang buhay niya mula nung siya'y bata pa. Dami niya na hong karanasan sa pagsamba. Pero makikita ho natin dito at natututunan pa rin niya kung paano ho ang tamang pagsamba sa Diyos. After po ng kanilang failed attempt, ang arko ho o ang kaban ng tipan ay dinala ho sa bahay ni Obed-Edom, isang Levita. At nakita po doon sa ikalawang Samuel, 11 hanggang 12, 3 buwan na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayanan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Nung narinig po ni David na pinagpala po ang tahanan ni Obed-Edom, nakita niya ho ito hong produkto ng panambahan. Yan naman ho ang produkto ng panambahan. Na ito po'y pagpapala rin ho sa atin. Kaya nung nakita ho niya at natutunan ho niya, this time David did what was needed to be done. He did it God's way. Kaya pag tinignan ho natin ang unang Kronika 15, 1 hanggang 2, ito po yung cross-reference verse ng 2 Samuel 6. Sabi ho ng Biblia, nagpagawa si David para sa kanyang sarili ng maraming bahay sa Jerusalem. Naghanda rin siya ng isang lugar para sa kaban ng tipan at nagpatayo ng isang tolda pa rito at sinabi niya, walang maaaring bumuhat sa kaban ng tipan ng Diyos maliban sa mga Levita, sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang magdala sa kanyang kaban at maglingkod sa kanya habang panahon. Makikita ho natin na unawaan na ho ni David na ang kanyang pagsamba hindi lang ho dapat tama ang naisin, tama ho ang intensyon, pero dapat po sa pamamaraan
na tama sa harapan po ng Diyos. Kaya marahil iba ho sa atin, tanong po natin ngayon ay, paano nga ba ito naaangkop sa atin hong kasalukuyan? If we'll be honest, friends, isn't this true? Na minsan ganito rin po ang nagiging trato natin sa ating pagsamba sa Diyos. Na para bang ang banal at buhay na Diyos ay nagiging isa na lang na linggo, isa na lang na awitin, isa na lang na panalangin, o isa na lang na pamilyar na lugar o gawain. At hindi na natin namamalayan na ang banal ay nagiging karaniwan at ang pagsamba natin sa Diyos ay nawawalan ng lalim at paggalang. We at times treat God as a very familiar add-on to our everyday life instead of making Him the main thing. We tend to lose awe and respect and wonder to exactly who we are communing with. And so we must learn how to keep worship fresh within our hearts so that we do not lose reverence for the holy God we serve. Kaya ang tanong ho sa atin sa araw na ito, how do we keep our worship fresh? Paano ba nating pananatilihing buhay at sariwa ang ating panambahan? The answer is simple. True worship is a whole life response. Heart, soul, mind, strength. Not out of convenience or comfort, but a response to who God is in reverence. Kaya sa Pinnacle Village po, tayo po itinawag na Pinnacle Village dahil naunawaan ho natin na ang atin hong dapat na layunin sa buhay sa lahat ng atin hong pinagdadaanan ay itong paalala ng Panginoon sa Marcos 12:30. Tinuro ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas mo. At yan ang pinakamahalagang kautusan. Kaya ngayon pong sa araw po na ito, sa atin hong pagbalik sa paano tayo dapat manambahan, we've entitled this, the 3 ways on how we can worship God, the pinnacle way of worship, to keep our worship fresh and reverent toward who God is. Ang una pong pinnacle way of worship, worship with your heart. Sumamba ng mula sa inyong puso. Sa bahaging dulo ho ng buhay ni David, sabi ho ng mga komentaryo, ito pong salmo po na ito ay sinulat po niya. Yan po ang Salmo 103:1. And the NLT put it this way, let all that I am praise the Lord with all my heart, my whole heart, and I will praise His holy name. Sabi ni David, sambahin ang Diyos ng buong puso at sambahin ang kanyang pangalan. Napakahalaga ho ng puso dahil ang puso ho, diyan ho nakikita ang atin hong affection, devotion at passion. Yan ho ang kwarto ng mga ito. To worship with our heart means to give God our deepest affection, devotion, and passion. Di ba ho napakadaling sabihin, mahal natin ang Diyos. Madaling sabihin ho sa bibig. Pero kung magiging tapat lang ho tayo sa ating mga puso, lagi ho tayong nagbubuno dyan. Na kung paano ho natin ilalagay ang Diyos sa trono ng ating mga puso. Kaya sa Isaiah 29:29, itong naging sinabi ho ng Panginoon, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya lagi nating naririnig, kailangan ho nating bantayan ang ating mga puso dahil pwede ho tayong lokohin ito. Kaya po sa ating panambahan sa Diyos ng buong puso, ang isang dapat ho nating gawin palagi ay siyasatin ito. Do a heart check. Sabi nga po ni David Guzik sa kanyang komentaryo tungkol ho sa Salmo 103:1. David knew the soul pertaining, of course, related to the mind and to the heart, must sometimes be commanded before it can respond. David begins with the command not to others but to himself. Let all that I am praise the Lord with all my heart, with my whole heart. Kaya katulad ho ni David, dapat bantayan ho natin ang ating mga puso sa mga bagay na mag-aalis po nito upang lalong maging tapat ho tayo sa Diyos. At kadalasan ito po ay ang mga bagay na ito. Una po, idols. Ikalawa po, wrong intentions. Ikatlo po, irreverence. Napakahalaga po na bantayan natin ang ating mga puso pagdating ho sa mga idol o mga parang nagiging Diyos-Diyosan ho ng ating mga puso.
Kung naalala nyo sa unang 5:21, basahin po natin sa Amplified Version, 1 John 5:21. Little children, believers, dear ones, guard yourselves from idols, false teachings, moral compromises, anything that would take God's place in your heart. Dahil sa totoo lang po, yan ho ang naging bunga ng kasalanan sa atin. Dahil ho sa kasalanan ng ating mga puso ay naging idol factory, sabi ho yan ni Timothy Keller. In fact, sa 10 Commandments po na ibinigay ng Panginoong Hesus kay Moises, na nakikita rin po dun sa stone tablets na sa loob ng Ark of the Covenant, isang paalala po ng Diyos sa atin sa Exodo 23, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Maaring mahal po natin ang Diyos, pero sa totoo lang, sa kaibuturan ng ating mga puso ay mas mahal at mas tapat tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga relasyon, sa ating yaman, kahit minsan nga po sa ministeryo. Kapag ito po'y humahawak ng trono ng ating puso, hindi po ang Diyos kundi ang mga bagay na ito, sila po'y nagiging mga maliit na Diyos-Diyosan. They now become our little gods. Kaya tama po ang sinabi po ng isang lumang kasabihan. It is often good things of life that steal the best things of life. Ang tunay na panambahan, true worship. Worship becomes fresh when we love God more than anything or anyone. True worship, and worship remains fresh when God holds the worth in our lives more than anything or anyone. Kaya ano pong makakatulong para ma-detect po natin kung ang ating mga puso ay meron ng Diyos-Diyosan? Ito po mga tanong, paano natin malalaman kung ano talaga ang pinakamahalaga sa atin? Una, ano ang kinagigiliwan nating gawin kahit walang nag-uutos sa atin? Saan natural na pupunta ang oras mo? Saan napapadpad ang isip mo kapag mag-isa ka o walang ginagawa? Anong nagbibigay sa iyo ng matinding saya at siya ring laman ng lagi ng iyong isipan at puso? Saan nakukusang gumagastos ng pera? Ano ang labis na nakakapagpainis o nakakagalit sa akin kapag hindi ko nakukuha? Ano ang nag-iiwan sa akin ng lungkot o kawalan kapag nawala ito? Ano ang pinaka-kinatatakutan kong mawala? These are the questions we can ask ourselves to detect. Is there any idol, any little God that holds the most worth in my life? Sabi ho ni Bob Kauflin sa book na Worship Matters, while it's simplistic to say that worship is love, it is in fact that what we love most will determine what we genuinely worship. God wants us to love Him more than our instruments and music, more than our possessions, more than food or even ministry, more than our own family, more than our own lives. And that doesn't mean that we cannot love anything else or that we should not love anything else. But we can't love anything in the right way unless we love God more. Our desires will be out of whack. We'll look to temporary pleasures to fulfill eternal desires. To worship God with a whole heart, kailangan bantayan ho natin ang puso mula sa mga maliit na Diyos-Diyosan. To worship God with our whole heart, kailangan din bantayan ang puso para sa mga maling intensyon, wrong or misplaced intention. Ang tunay na pagsamba ay hindi lang nagsisimula, pero ito din po ay nagtatapos sa Diyos. Hindi lang siya paraan para makuha ang isang bagay, siya mismo ang bagay na dapat nating hinahanap. Hindi lang po siya isa sa ating mga prioridad, siya po ang pangunahing prioridad. Hindi lang siya tagapuno ng mga eksena ng pagsamba, siya ang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Kaya pag nabago po ang intensyon ng puso, nawawala rin po ang sentro ng pagsamba. Pinakita ito ng maraming beses ng Biblia na kahit na mga taong nagsambit ng kanilang pagsamba, gumawa, pero ang puso ay malayo, nakita ho natin ang epekto ho nito sa kanila. Hindi po ito tamang panambahan. Naalala niyo si Cain sa Henesis 4:3-7, nagdala ho siya ng alay niya, pero hindi ho ito tinanggap ng Diyos. Dahil po mali ang kanyang puso. Si King Herod sa Mateo 2:7-8, sinabi niya sa mga Magi, sabihin niyo sa akin kung sa matatagpuan ng hari at sasambahin ko siya.
Sinabi niya sa kanyang bibig, pero ang intensyon ng kanyang puso ay protektahan ng kanyang kapangyarihan at hindi po para sambahin si Jesus. Sa Gawa 5:1-5, si Ananias at Safira, nagbigay ho sila ng alay. Napakalaki. Pero sila'y nagsinungaling. Ginawa lang nila ito para magmukha ho silang spiritual. Tama ang kanilang mga sinabi, tama ang kanilang mga ginawa, nasa tamang lugar din sila, pero ang kanilang pagsamba ay hindi talaga para sa Panginoon. Kailangan ho natin bantayan ang ating mga intensyon. Sa ating panambahan sa Diyos ng buong puso, kailangan ho nating bantayan ang ating mga puso dun sa tinatawag po na irreverence o kawalang galang. Alam niyo po yung irreverence, it's not always loud and rebellious. Hindi ibig sabihin na wala kang galang kapag lang sumisigaw ka o sumusuway ka. Minsan, ang kawalang galang po ay tahimik na pagpapabaya. And in the context of worship, it's treating that of which is holy as if it was common. Naalala niyo ho yung mga anak ni Aaron, si Nadab at si Abihu. Sa Levitico 10:1-3, basahin po natin. Ang dalawang anak ni Aaron na si Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagay nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi iyon ang inutos sa kanila ni Yahweh. Kaya mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harap ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. Ang tunay na panambahan, upang manatiling sariwa ang ating panambahan, ay dapat nagmumula sa isang pusong nagbibigay respeto at paggalang at nagbibigay ng mataas na kahalagahan sa kabanalan ng Diyos. When we truly recognize who God is and how holy He is, our worship naturally moves from the inside out. Natututo ang puso na gumalang po at sumamba sa Diyos. Natututo tayong igalang at sambahin ang kabanalang ng Diyos. Kaya ganito po ang nangyayari. In practical ways, we go to church early. Dadating ako sa oras ng panambahan sa tamang oras. Hindi dahil kailangan, pero dahil naintindihan kong karapat-dapat ang Diyos na una sa lahat at hindi lang tira-tira. Iwas muna ako sa pagkakape o pagmemerienda o pagsuscroll sa telepono ko habang nagkakantahan o nagsasalita si pastor. Hindi dahil para lamang masabing tahimik at ako't nakikinig, pero dahil ginagalang ko at sinasamba kong kabanalan ng Diyos at nais kong makinig sa kanyang salita. Aawit ako ng may layunin at aawit ako ng may kagalakan kahit hindi ko type yung genre ng kinakanta ng worship team. Pakikinggan kong mabuti ang mga liriko at hayaan ang pusong sumamba. Hindi dahil gusto ko lang, pero dahil ginagalang ko at sinasamba ko ang kabanalan ng Diyos. At tutugon ako sa pagsunod kahit matapos na ang Sunday service, matapos ang araw ng linggo, dahil ginagalang ko ang Diyos at alam kong hindi natatapos ang paggalang sa Kanya sa loob ng simbahan. Sa totoo lang po, God is never intimidated with the idols, wrong intentions, and irreverence in our hearts. Pero dahil sa panambahan, ang gusto ng Diyos ay matutuho tayong maging tapat. Matutuho tayong mag-alay sa Kanya kahit ng mga bagay na ito, to cast them all out before Him and surrender it to Him, so that He can replace the idols, the wrong intentions, and the irreverence in our hearts. Only when we run to God in worship na nagkakaroon ho ng tunay na pagbabago ng puso. Hindi po natin kayang baguhin ang ating mga puso. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos. At ang kagandahan sa panambahan, hindi lang po ito paraan upang ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang panambahan ay paraan din upang sabihin natin sa Diyos, Panginoon, kailangan ko rin ng habag mo. Panginoon, kailangan ko rin ng awa mo. Panginoon, kailangan kong pag-ibig mo. Kaya paulit-ulit makikita ho natin sa iba't ibang salmo. Isa na ho ang awit 139, 23-24. Sinabi po ni David, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong mababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid.
nung siya ho'y nagkamali kay Bathsheba. Makikita ho natin yan sa mga susunod na linggo. Sinabi rin ho niya sa kanyang awit, ang handog ko, Diyos, na nakarapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. A broken spirit and a contrite heart. Pag ang puso'y natutong bumalik sa Diyos, lumapit sa Diyos, anuman ang kalalagayan nito, nagkakaroon ng kalayaan at malalim na pagsamba. Sabi nga po ng isang manunulat na si Isaac Watts, ang manunulat po ng Awiting Joy to the World, sabi niya, "The great God values not the service of man if the heart be not on it. The Lord sees and judges the heart. He has no regard to outward forms of worship if there be no inward adoration, if no devout affection be employed therein. It is therefore a matter of infinite importance to have the whole heart engaged steadfastly to God." Jim Gilbert said this, "We must first master the instrument of the heart." The pinnacle way of worship begins when we worship with our heart. Ang ikalawa po, worship with your mind. Pagsamba, kasama ho ang ating isipan. Pag pinag-usapan ho ang salitang mind, ang isipan, it talks about our intellect, our understanding, and our beliefs. Kaya ang ibig sabihin po ng panambahan ng ating isipan ay ang atin hong karunungan at kaunawaan na idikit po sa katotohanan po ng Diyos. Yan po ang worshiping with your mind. Your intellect and your reasoning should bow down in worship as much as our hearts do. Kaya ang pinaalala ng Panginoong Hesus sa Samaritan woman po na na-meet niya ho sa may balon. Di ba ho, nung Juan 4:23 hanggang 24, ito daw po ang hinahanap ng Diyos mula sa mga sasamba sa Kanya. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanyang Spirito at sa katotohanan, sapagkat ang uri ng pagsambang nananais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sambahin ng Diyos at mahalin po siya ng buong isip ay ang punuin ng ating isipan ng Kanyang salita at ng Kanyang katotohanan. At hayaan po na ang katotohanan pong yan ang humubog at gumabay sa atin pong pagsamba. Ang tunay po na pagsamba ay hindi po ang walang pag-unawa. Hindi lang po siya basta-basta emosyon. Hindi lang po yan hype na after ng Solar G, ang saya mo, na after ng camp, parang on fire ka. Hindi lang po yan yung mga nararamdaman nating saya after po natin magkantahan at mag-awitan. Pero po ito'y nagmumula at umaagos mula sa pagkakilala kung sino ang Diyos, sa kung papaano ho niya ipinakikilala sa atin ang kanyang sarili. Kaya ang ganda po ng sinabi ni R.C. Sproul, emotion is not a bad thing in worship. In fact, it's a good thing. But if the mind is bypassed and there is no understanding, then you are talking about emotionalism, not a simple passion or emotion. Ang emosyon ay bahagi ng panambahan. Don't get us wrong. Pwede mong maramdamang masaya ka, nagpapasalamat ka, naiiyak ka pa nga. Napapatalon ka sa saya, di ba? Parang si David, napasayaw pa siya. These are all fitting responses to God's presence. But emotions must be guided by the truth and not the other way around. Ang ganda po nung sinabi po ng isang illustration, ang emosyon daw po at ang panambahan sa katotohanan ay parang campfire. Ang katotohanan po, ito po yung wood or yung solid fuel. Yung emosyon daw po, yan yung heat or yung flame. Kailangan mo ng fuel para magkaroon ng fire. So kapag wala hong truth, ito'y emotional fire, mabilis siyang mawala, nababurn out siya. But on the flip side, wood without any flame might be intact but it gives no warmth. Kaya kailangan po ang pareho. Kailangan po ng katotohanan at kailangan po ng affection. Both of these are necessary in worship. Kaya po sa Roma 12:1, pinaalala po ni Apostol Pablo, sinimulan po niya ang idea of worship ng ganito. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay niyo sa Kanya ang inyong sarili bilang handog na buhay. Wag ho nating kaligtaan ho yun.
Sa Ingles, ito pong sinabi ni Paul, because of the great mercy God has shown us, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ang panambahan po, it's a response to God's mercy. If we want to keep our worship fresh, our whole life worship must be a response, not to our circumstance, not to what we feel, but to who God is. Yan din po ang isang bagay na matututunan natin kay David. Kaya pag binalikan po natin yung awit 103, yan po ang pinaalala ni David sa atin. Sa verse 2 po, ang sinabi niya, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kakalimutan ang kanyang kabutihan. Pinagpatuloy po niya ito at inisa-isa po niya kung sino ang Diyos. Pinatawad niya ang lahat kong kasalanan na pinapagaling ang lahat kong karamdaman. Iniligtas niya ako sa kapahamakan at pinagpala ng kanyang pag-ibig at habag. Pinagkalooban niya ako ng mabubuting bagay habang ako'y nabubuhay, kaya ako'y parang nasa isang kabataan at malakas tulad ng agila. David recollected on the nature of God. Binilikan niya ho ang katotohanan at ang mga ginawa ng Diyos. At dahil po doon, siya po ay sumamba. A beautiful reminder from Rick Warren shared by one of our teammates from the book Purpose Driven Life. God is pleased when our worship is accurate. People often say, I like to think that God asks, and then they share their idea of the kind of God they would like to worship. But we cannot just create our own comfortable image of God and worship it. That is idolatry. Worship must be based on the truth of Scripture. Your goal is not a feeling, but a continual awareness of the reality that God is always present. That is the lifestyle of worship. Kaya paulit-ulit ho nating naririnig ng ating mga pastor. Laging sinasabi, di ba ho, yung disiplina ng pagbabasa at pagmumulay-mulay ng Biblia ay napakahalaga po. Because friends, our relationship with our Bibles, our relationship, sabi nga no isang kanta, dusty na ba yung Bible mo? Because if we read our Bible, if we meditate on our Bible, it supplements our life of worship. Why? Dahil nabibigyan ho tayo ng tamang kaunawaan, ng tamang kaalaman patungkol ho sa kaanyuan ng Diyos. Hindi base sa opinyon, hindi base sa ating nararanasan o nararamdaman. Kapag ang isipan, it is engaged and renewed, as Paul would say, by the Word of God, our worship deepens. Hindi lang tayo umaawit, kumakanta, naglilingkod dahil feel lang natin o dahil masaya lang tayo. Pero dahil umaawit tayo, kumakanta tayo, sumasamba tayo sa Diyos dahil mabuti ang Diyos. Hindi po mabuti ang Diyos lang kapag tayo yung nakakaranas ng mabubuti sa buhay. Hindi lang siya mabuti kapag tayo po ay may pagpapala, pero mabuti po ang Diyos sa lahat ng panahon. Naalala niyo ang Roma? All things work together for good. We sing, dance, and serve because it is revealed to us in His Word. Tayo po'y naiiyak. Tayo po ay masaya. Nawawala ang atin hong mga pangamba. Hindi lang dahil naging emosyonal tayo sa panahon ng panambahan, pero nararanasan natin ang lahat ng ito. Ang emosyon na nararanasan ho natin ay dahil po nagkaroon tayo ng encounter sa kaanyuan po at katotohanan po ng Diyos. Sa panambahan, ang isip at puso ay dapat iisa. If we only chase a feeling but there's no foundation to truth, worship becomes misguided. Ngunit kapag ang atin naman pong karanasan ay puro lang kaunawaan at kaalaman, pero wala ho tayong affection, wala hong devotion, wala hong passion, then our worship becomes dry and legalistic. Kaya napakagandang koneksyon ang pinakita rin ho ni Pablo sa Kolosa nang siya nakipag-usap sa iglesia po dito patungkol sa bagong buhay ng mga mananampalataya. Sabi niya, itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan niyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos.
Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang awit spiritual na may pasasalamat sa mga puso ninyo. Singing songs of the Spirit is a product of having God's Word, God's truth, dwelling richly in our hearts. Pinnacle Village, true worship, keeping our worship fresh, means a mind gripped by truth and a heart gripped by God's love. Worship with your minds. Ang ikatlo po, worship with your hands. Kung ang puso po ay debosyon at apeksyon para sa Diyos, ang isip ay katotohanan, ang kamay po pertains to what we do or what we say. It is the outward expression of worship. And it too is part of the whole life response to God. We must worship with our bodies when we raise our hands, when we dance, when we pour out our strength. Pero we also worship God with our tongues, by the way we speak or relate with others. All of these things must give glory to God. Kaya pinaalala nga po sa Santiago 3:9-10, kahalagahan ng mga dila. Ating mga dila ay paraan din para purihin ng Diyos. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon at ang Ama. Pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpahan natin ang ating mga kapwa na nilikha sa kalarawan ng Diyos. Mula sa isang bibig nang gagaling ang papuri at pagsamba. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Kaya pinaalala po, hindi lang sa ating ginagawa, kundi sa atin hong sinasabi. Pero pag tiningnan ho natin itong worshiping God with our hands, it doesn't stop with just being aware of what we do or what we say. But it goes further, giving glory to God in doing well in the specific assignments He has entrusted us to do. Yan ho ang isang bagay na bibigyan ho natin ng diin sa araw po na ito. Na-imagine nyo po ba ang isang banda, let's say it's a worship band, they're expected to give their best and their heartfelt worship to God. They have to be excellent. Pero naisip niyo po ba kung lahat sa banda pong ito ay pianista? Kung lahat ay gitarista? Ang lahat ay mga awit? There won't be any true harmony. And even if you say to me that what if they're a guitar band? I understand that. They're a band of strings. Pero ang bawat isa po sa kanila ay may iba-iba pa ring bahagi. Pag isang nagkamali, lahat ay apektado. Kahit sa choir po, ang boses iba-iba po. Only when they embrace their assigned voices that they can faithfully play their part in true harmony. Ganyan din po pagdating sa panambahan sa Diyos, na gamit ang atin hong mga kamay, gamit ho ang ating mga ginagawa o sinasabi. Sabi ho ng Roma 12:4-6, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganun din tayo mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Tama po na dapat tayong sumamba mula sa ating puso't isip. Tama po na dapat ang ating mga gagawin at sasabihin ay para sa Diyos. Pero hindi din ho dapat kalimutan na tayo binigyan ng Diyos ng specific po na ability and assignment para maging bahagi po ng kanya hong mga plano at ng kanya hong katawan. Maaaring hindi ka umaawit ng mahusay, pero mahusay kang humiti. Kaya po ang ating city lights. Kailangan po nila kayo. Hindi ka mahilig sa bata, pero mahilig ka magluto. Kailangan ho kayo ng ating food team. Maaaring hindi mo kayang gawin ng isang bagay, pero pinagkalooban ka ng Diyos ng isang bagay. Gamitin mo ito para sa kanyang kalwalhatian. At hindi lang po ito ibig sabing gagamitin natin because it's natural to us. But we are not only to serve God with our abilities. We have to serve God with skills. Ano po bang pinagkaiba ng abilidad at ng skills? Abilities and skills. Abilities are God-given from the start. Yan po ay kasama. Talagang kahit natutulog ka, yan ka. Dancer ka, kahit natutulog ka, di ba? Singer ka, kahit natutulog ka. Pero po, yung mga abilities na pinaghuhusayan
o dinedevelop, yan po ang skills. Skills are abilities shaped through discipline, practice, training, and experience. It requires time, effort, and faithfulness. In short, skills, they are our stewardship of the abilities God has given us. Kaya sabi ho, balik tayo kay Bob Kauflin sa book na Worship Matters. While God can work through us in spite of our mistakes, incompetence, and lack of preparation, He commends skills and uses it for His glory. When Moses had to find men to oversee the construction of the tabernacle, he did not pass around a sign-up list. He chose craftsmen whom God gifted with skill and intelligence. When David looked at the Levite to lead singing, he picked Kenaniah because he was skillful at it. Under divine inspiration, David wrote to the musicians are to play skillfully on strings. And David himself, as king over people, guided them with skillful hand. Even Paul in the New Testament referred to himself as a skilled master builder. Friends, skill matters to God, and it should matter to us too. So whatever you do, anumang assignment ibinigay ng Diyos sa'yo, sa panawagan mo ngayon, maaaring part ka ng worship team, part ka ng food team, ikaw ay isang manggagawa sa trabaho o sa eskwelahan, ikaw ay estudyante, saan man ang panawagan ng Diyos sa'yo ngayon. Worship with skillful hands. Magbigay ka ng halaga sa paghahanda at pag-iensayo. See how others do it. Mag-benchmark ka. Huwag kang humintong mag-aral tungkol sa mga abilidad na ibinigay ng Diyos sa iyo. Tumanggap ka ng feedback o pagtutuwid mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Be teachable. Never take things personally. Lalo ho sa mga taong alam mong mahal ka at may malasakit sa iyo. Learn from your mistakes. Matuto ka sa iyong mga pagkakamali at gawin mo itong mas mahusay sa susunod. Ginagawa ho natin ito hindi para palakpakan ho tayo ng tao. Hindi po para mag-perform sa harap nila at makatanggap tayo ng compliment at magkaroon tayo ng artistic ego. Ginagawa po natin ito not to please man, but to please the audience of one. We do it all for the glory of God. Dapat maging maingat po tayo to replace worship with excellence. While God values skills, it is not the end of worship. Hindi ho excellence ang punot dulo ng panambahan. Mahalaga po siya, importante po siya, binavalue siya ng Diyos. Pero maintindihan po natin na ginagawa ho natin ito, we worship with skillful hands because God deserves our best. We worship with skillful hands so that we can be fruitful and we can point others back to God. Sabi nga ni John Piper, ang excellence daw po ng isang mananampalataya o mananamba ay dapat undistracting excellence. It is singing and playing, praying, and serving in such a way that people's attention will not be diverted from the substance by shoddy ministry, nor by excessive finesse, elegance, or refinement. Natural, undistracting excellence will let the truth and beauty of God shine through. Ang example po dito, parang may painting, di ba po? Na yung painting, classical masterpiece. Kaso yung frame po niya, sobrang elegante. Na pag may dumaan at nakita po yung painting, mas nakikita pa po yung frame kaysa sa painting. O kaya naman, baliktad. May napakagandang painting, pero ang frame po niya, it's a junk. Hindi pinag-isipan. People will still be diverted asking, bakit ganyan ang frame na ginamit? The right frame for God's masterpiece is one that complements His painting and directs the viewer's eyes towards the brilliance of the Creator. At the end of the day, sa atin hong buhay sa pansakalangitan, ang skills at excellence, hindi na ho yan kailangan. Paalala ho ito ni Pastor Gina in our pastor's meeting. Na hindi na ho ito kailangan dahil sa langit po, lahat ay perpekto na. Lahat ay eksselente na. Pero sa atin hong buhay sa lupa, kailangan mo ito sa panambahan. Hindi para maitaas ho ang ating mga sarili, pero para maituro po ang iba sa Diyos. Pero paano natin malalaman kapag ang ating panambahan ay gagawin na po sa
glorify ng sarili kaysa sa pag-glorify ng Diyos. Ito po mga pwede pong makatulong. Points that will remind us when our excellence shift from glorifying God to glorifying us. It is when, kapag ang naiisip na ho natin, ang ating way of worship is better than others. When we overdo things at masyado na ho tayong lumiliit ang ating PC kapag ang ibang tao ay nagkakamali. Kapag ang ating paghahanda ay mas matagal sa ating rehearsal, sa ating hong pagre-ready ng lugar, kesa ho sa ating personal private worship. At kapag nagtitake pride na ho tayo sa polished performance, kesa po doon sa Panginoon, salamat po na kahit ako'y ganito, ay binigyan niyo ako ng pagkakataong sumamba. Friends, in worship, as Pastor Amber would say, heart work and hand work is needed. We always hear this. Both spirit and skill are important in worship. Isang bagay ang klaro sa buhay ni David. Siya po ay sumamba sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ginamit ho niya ang kanyang mga abilidad nang meron hong pagbibigay po ng importansya. He offered it with skillful hands. At makikita ho natin na ang pagsamba hindi niya lang ginawa minsanan sa kanyang buhay. David is really a worshiper. A seasoned worshiper and not a seasonal one. Kaya ang panalangin po namin, yung mga pastor, na ang itong 2 linggo na tinalakay ho natin ng panambahan, hindi lang nakadagdag ng impormasyon, pero magkaroon ng tunay na pagbabago ng buhay. Buhay na sumasamba sa Diyos. Balikan po natin si Pablo sa ating pagtatapos. Roma 12:1. Sabi ho niya, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Ang panambahan ng buong buhay, ibig sabihin po nito sa araw-araw at sa lahat ng aspeto, ay binibigay po natin ang ating mga sariling alay sa Diyos. Kaya hindi sinabi ni Pablo na mag-alay ka ng awit o mag-alay ka ng 1 oras o 3 oras sa Sunday. Mag-alay ka ng iyong ikapo, ng resources mo. Pero ang sinasabi niya, ang karapat-dapat na panambahan ay ialay mo ang iyong buhay, ang iyong sarili. Alam niyo po sa lumang tipan, yan ang narinig natin, di ba po? Ang sakripisyo ay ang pagbibigay ng mga patay po at dalisay na mga alay. Pero pagdating po sa New Testament, sa bagong tipan, tayo po ang sakripisyo, living sacrifices. Kaya ang ganda po ng sinabi ni D.L. Moody, the problem with the living sacrifice is it can crawl off the altar. Kaya po ang ibig sabihin, we have to daily choose to remain surrendered in worship. Ating puso, isip, ang ating mga kamay, iisa. Hindi po siya iba-iba, iisa po siya. Magkakatuwang po sila sa ating panambahan. Worshipping God with our lives is marked with daily obedience. Kaya may we not crawl off the altar. Can you tell that if you're seated beside someone? Do not crawl off the altar. Keep your integrity intact in your workplace, in school. Kahit mahirap ang mga exam, ang daming assignment, kahit na madaling kumuha ng assignment kay ChatGPT, you will persevere in studying well because you want to be salt and light to your classmates. Kahit mahirap magpatawad. Kahit parang minsan, unfair na ikaw ang unang magsusorry. Unfair na ikaw ang magtitake ng high road. Continue on forgiving. Take the high road. Kaya kahit na mahirap, umabot at nakakapagod, may you not lose heart in reaching out, even if it's going to take some time. Okay, hinto muna po tayo. Breathe in, breathe out. We feel you po. Siguro yun ang naiisip nyo. Ang hirap naman sumamba. Ang hirap naman yan, Pastor Marlene. Ang bigat. And friends, you are correct. Worship comes with a price. Kahit si David po, nung binigyan siya ng chance, nabigyan siya ng libreng alay.
Sabi niya sa ikalawang Samuel 24:24, hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na walang halaga sa akin. Kapag nararamdaman nating mahirap, pag nararamdaman natin yung bigat, sinabi ho ng Hebreo na dapat alalahanin natin si Jesus. Alalahanin natin na ang Panginoong Jesus ay nagbayad din ng malaking halaga para ho tayo magkaroon ho ng pagkakataong sumamba. Remember that God paid the price through Jesus to make our worship possible. Jesus was mocked. People told him to crawl off the altar. But what did Jesus do? He stayed. Naalala nyo? Mateo 27:42. Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. But Jesus remained. He did not crawl off. Sa Romans 12, wag ho nating makalimutan, yun ang binanggit ho natin kanina. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos because of the great mercy God has shown us. Yes, worship has price. It's not easy. But let's always remember that we can love God. We can love others because He first loved us. We can give Him our all because He was first to give us our all in Jesus. Worshipping God with our lives must not flow from legalism, obligation, or rules, but it must come first from a heart of gratitude and a life of transformation. Ang isang mananamba, imposible po na manatili ho siya kung nasaan siya. Kaya po fresh ang pagsamba dahil nagkakaroon ho ng pagbabago sa isip, sa puso, at sa gawa ng kamay. A real worshiper cannot stay the same. At the end of the day, a real worshiper is able to live a set-apart life. Kaya nga po pag tinignan ho natin, ang karugtong po nito, yung connection po nito, dun sa kwento ni David, sa lumang tipan, wala na mga Levita. Pero pag tinignan ho natin, ang bagong tipan, tayo po na niligtas dahil sa buhay ng Panginoong Hesus, tayo po ang tinawag upang maging tagapagitna. Tayo po ang royal priesthood. Naalala niyo po yung unang Pedro 2, ngunit kayo yung mga taong pinili, mga maharlikang pari, mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ang ibig sabihin po, ang ating panambahan ay hindi natatapos sa tugtugan o pagsamba sa linggo. Ito po'y pang-araw-araw. Nagpapatuloy sa paraan kung paano tayo makitungo sa ating pamilya, kung paano natin panatiliin ang kasipagan at integridad sa trabaho at sa eskwela, kung paano natin ipakita ang habag sa ibang tao na hindi natin kilala o kilala natin, maging sa mga isipan, maging sa mga pinahihintulutan natin po ng mga bagay na pumapasok sa atin pong isipan. Lahat po ng ito ay panambahan sa Diyos. Hayaan niyo po ako magtapos sa isang quote na binahagi ni Pastor Alex kay A.W. Tozer. When we say we will now begin to worship, we owe God an apology. If you do not worship God 7 days a week, you do not worship Him on 1 day a week. There is no such thing known to heaven as Sunday worship, unless it is accompanied by Monday worship and Tuesday worship, and so on. Pinnacle Village, ang panalangin po namin ay maging sariwa ang ating panambahan sa pang-araw-araw. At yan po ay maaaring maganap if we're able to worship God with our heart, with our mind, and with our skillful hands. Sa atin pong pagtatapos, let us respond through this song.
never satisfied. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And His hope will never fail. And heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I need. Oh, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I need. This is it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. It's everything I know. I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Let's sing. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Tayo po ay manalangin.
Kami po ay nagpapakumbaba o Diyos, nagpapasalamat sa inyo una sa lahat, na dahil sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa ni Jesus, aming tagapagligtas sa krus, kami po ay nagkaroon ng pagkakataong lumapit sa inyo sa panambahan. Panginoon, na may kalayaan kaming sumamba, na may kalayaan po kami, Panginoon o Diyos, na maranasan ang inyong presensya. Sa kabila po ng mga bagay na bitbit namin sa aming mga puso, salamat na ang pag-ibig ninyo, ang awa ninyo, at ang grasya ninyo ay sapat. Panginoon o Diyos, salamat sa mga nakaraang linggo na muli kaming napaalalahanan ng kahalagahan ng panambahan. At Panginoon, una sa lahat aming pinapanalangin na baguhin niyo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Tulungan niyo kaming magkaroon ho ng tamang intensyon at motibo sa puso. Panginoon, na hindi rin kaming mapagod o Diyos na ibigay ang aming kalakasan sa inyo. Lahat ng aming ginagawa o sinasabi, lahat ng inyong pinagkatiwala, naway magbigay po ng kaluguran lamang sa inyo. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat na ang panambahan, Panginoon, ay hindi lang ho kami na nagbibigay sa inyo. But Father, when we truly experience worship, we realize that there is much that we receive from it. But Father, being in your presence is that which we need most. Kaya salamat na dahil sa aming panambahan ay nararanasan namin ang inyong presensya. Salamat o Diyos. Dinadalangin ang bawat isang naririto, ang tahanan, eskwelahan, pamilya, Panginoon, ang mga Pinnacle Village sa buong daigdig. Panginoon, na kami mga mananamba na ang aming mga buhay, Panginoon, ay tunay na sumasamba sa inyo. Puso, isip, katawan, sinasabi, ginagawa. Tulungan niyo kami, O Diyos. Lord, we cannot do worship without you, but we ask that you may help us become true worshipers. Salamat po, Panginoon. Sa inyo namin patuloy ibinabalik ang lahat ng pagsamba at papuri sa matamis at banal na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.